Mga balitang nakalap ng inyong mga tagapagbalitang mandirigma mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. 24 oras na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Program. Sa ulo ng mga balita, Marines nakisa sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Philippine Marine Corps nakibahagi sa ika-88 anibersaryo ng AFP. Military officials ng bansang Australia at Amerika bumisita sa himpilan ng Philippine Marine Corps. Para sa ulat ng brigada, dating Deputy Commandant ng Philippine Marine Corps pumanaw. Marines nakatanggap ng pamasko mula sa Philippine Marine Corps Officers Spouses Association Incorporated. Promotions ng mga kawal marino ay ginawad ng mga commanders. 1st Marine Brigade nakilahok sa pagdiriwang ng Sharif Kabunsuan Festival sa Cotabato. Youth Leadership Summit inorganisa ng 2nd Marine Brigade. Marines na mahagi ng maagang pamasko sa Palawan. Marine Battalion Landing Team 10 na mahagi ng school supplies. Marine Battalion Landing Team 11 may kakaibang paraan ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ito ang Balitang Mandirigma. Ang inyong tagapagbalitang mandirigma, Captain Tisha L. Alamil, Philippine Navy Marines. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa tahanan ng the most ready force, ang Philippine Marine Corps. Ako si Captain Tisha Alamil, Philippine Navy Marines. At ito ang Balitang Mandirigma. Marines, nakiisa sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Masayang ipinagdiwang ng mga Marines sa iba't ibang bahagi ng bansa ang araw ng kapanganakan ni Jesus. Kahit hindi nila kasama ang kanilang pamilya, ay malugod na gagampanan pa ng ating mga marino ang kanilang sinumpaang tungkulin na panatilihin ang kapayapaan at seguridad ng ating mga kababayang Pilipino at paglingkuran at protektahan ang ating bansa. Nananatili sa bawat marino ng tunay na diwa ng Pasko ay pagmamahalan. Nalulugod kami na kayo ay aming paglingkuran ngayong panahon ng Kapaskuhan. Philippine Marine Corps nakibahagi sa ika-88 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Nakibahagi ang buong Philippine Marine Corps sa pagdiriwang ng ika-88 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines na may temang Rise Over the Challenges in Service to the Nation noong ika-21 ng Disyembre. Ang mga Marines ay kasali sa isinagawang parada sa General Headquarters AFP. Ginawaran ng 3rd Marine Brigade or Joint Task Force Peacock ng Kapayapaan Streamer Award bilang pagkilala sa mga unit na bumuwag sa mga guerrilla front ng Communist Terrorist Group na NPA. Dinaluhan bilang panauhing pandangal ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na siya ring Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, ang naturang pagdiriwang. Kinawaran din ang pamilya ni Staff Sergeant Perlas dahil siya ay Medal of Valor awardee. Nagsagawa rin ang simultaneous flag raising ceremony kung saan binasa ni Commandant Philippine Marine Corps Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines, ang mensahe ni Chief of Staff Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Brownell Jr. para sa buong tropa ng AFP. At kaugnay rito, nagkaroon din ng wreath-laying ceremony sa Heroes Memorial Park ng Marine Barracks Ricardo Brown noong ika-15 ng Disyembre. Ito ay alay sa mga Marines na nagbuwis ng kanilang buhay para makamtan natin ang mapayapang bansa. Military officials ng bansang Australia at Amerika bumisita sa himpilan ng Philippine Marine Corps. Ang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Corporal MJ Hayahay. Bumisita kamakailan ang dalawang opisyal ng Australia na si Colonel Paul Barta at Captain Emma MacDonald Kerr sa headquarters sa Philippine Marine Corps. Ang nasabing pagbisita ay nagsilbing exit call ni Colonel Barta kay Commandant Philippine Marine Corps bilang outgoing Australian Defense Attaché to the Philippines. Siya ay papalitan ni Captain MacDonald Kerr. Malugod namang tinanggap ng Commandant Philippine Marine Corps Major General Arturo G. Rojas ang dalawang opisyal. Pinasalamatan ni Major General Rojas ang nasabing outgoing defense attaché sa serbisyo nito sa pamamagitan ng pagbigay ng token of appreciation at binati rin niya ang bagong nakatalagang Australian Defense Attaché. Samantala ay bumisita rin kamakailan ang Chief to Join United States Military Assistance Group
Philippines or JUSMAG Philippines na si Colonel Edward R. Evans sa himpilan ng Philippine Marine Corps. Ang kanyang pagbisita ay bahagi naman ng pagpapaigting ng bilateral talks sa pagitan ng bansang Pilipinas at Amerika. Mula dito sa headquarters ng Philippine Marine Corps, ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Dating Deputy Commandant, Philippine Marine Corps, pumanaw. Isa pong pagpupugay at pagkilala sa dating Deputy Commandant, Philippine Marine Corps na si Brigadier General Maximo Julian Ballesteros, AFP retired. Siya ay pumanaw nito lamang ika-17 ng Disyembre sa edad na 62. Nag-alay ang Philippine Marine Corps ng necrological service sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig. Ibinigay ang huling pagpupugay at pagkilala sa namayapang general ng 21 gun salute bilang pasasalamat ng bansang Pilipinas para sa kanyang walang pag-iimbot na paglilingkod sa bayan. Siya ay miyembro ng PMA Sandiwa Class of 1985. Ang buong puwersa ng Philippine Marine Corps ay nakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Brigadier General Ballesteros. Maraming salamat sa serbisyo, sir, at saludo po kaming lahat sa iyo, sir. Marines, nakatanggap ng pamasko mula sa Philippine Marine Corps Officers Spouses Association, Incorporated. Ang buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Corporal Jordan Ray Abragan. Nakatanggap ng maagang pamasko ang mga tropang Marines na nakadestino sa headquarters Philippine Marine Corps sa Fort Bonifacio, Taguig City mula sa Philippine Marine Corps Spouses Association Incorporated o PM-KUSAI. Ang programang pinamagatang pamaskong handog sa mga Marino ay inisyatiba ng PM-KUSAI bilang pasasalamat nila sa serbisyo ng mga Marines sa bayan. Kabilang sa mga pamaskong ibinigay ay ang bigas, pagkain at vitamins. Nagpapatunay lamang ito na ang serbisyo ng mga Marines para sa tao at sa bayan ay napapahalagahan ni numan. Our dear enlisted personnel and military dependents, I would like to extend our warmest greetings to each and every one of you this joyous Christmas season. Kitang-kita naman sa ngiti ng mga Marines ang tuwa sa inisyatibong ito ng mga asawa ng opisyal na Marines. Ako si Corporal Jordan Ray Abragan, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Promotions ng mga kawal marino, iginawad ng mga commanders. Kasabay ng pagdiriwang ng Kapaskuhan ay pagdiriwang din ng ating mga Marines sa kanilang promotion sa next higher rank. Nasa mahigit 1,500 ang bilang ng mga bagong promote ngayong taon. At upang opisyal na masuot ang karagdagang rango ay nagsagawa ng donning of ranks para sa newly promoted Marines sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inaasahan naman ng command na masuhusayan pa ng mga bagong promote na Marines ang kanilang mga tungkulin at pinapaalalahanan. Ang lahat ng kalakip na dagdag na rango ay siya ring kalakip na dagdag responsibilidad. Mula sa inyong tagapagbalitang Mandirigma, binabati namin kayo ng congratulations. 1st Marine Brigade nakilahok sa pagdiriwang ng Sharif Kabunsuan Festival sa Cotabato. Pakinggan natin ang ulat ni Corporal Chris Ivan Solmirano. Nakilahok ang mga Marines ng 1st Marine Brigade sa obstacle course race, isa sa pinakabago at trending na sports sa buong mundo bilang bahagi ng pagdiriwang ng Sharif Kabunsuan Festival sa Cotabato. Ipinamalas ng mga Marines ang kanilang taglay na galing at lakas pagdating sa naturang sports. Sa katunayan ay nakamit nila ang 1st hanggang 5th place sa open category. Ang pakikilahok ng mga Marines sa ganitong aktibidad ay nagpapatunay at nagpapakita ng magandang relasyon ng mga mamamayan ng Cotabato. Ito rin na isang hakbang upang mas paigtingin pa ang tunay na kahalagahan ng kapayapaan at pagkakaisa sa lugar. Para sa balita mula sa Cotabato, ako si Corporal Chris Ivan Solmirano, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Youth Leadership Summit, inorganisa
ng 2nd Marine Brigade. Ating pakinggan ang balitang yan mula kay Corporal Jordan Ray Abragan. Inorganisa ng 2nd Marine Brigade ang Youth Leadership Summit sa Tawi-Tawi na dinaluhan ng mga kalahok mula sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ang tema ng nasabing Youth Summit ay Building Bridges, Igniting Potential. Sa pagkikipagtulungan ng Provincial LGU at Bangsamoro Youth Commission ay naging matagumpay ang nasabing summit. Nagsama-sama ang mga kalahok na kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng probinsya para sa nasabing aktibidad. Bahagi ng Youth Summit ang pagsasagawa ng lectures, workshop at iba pang aktibidad. Ang Youth Summit ay naglalayong hubugin ang mga kabataan na maging isang magaling na leader sa hinaharap, makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan at maging huwarang kabataan ng Tawi-Tawi. Labis naman na ikinatuwa ng commander ng 2nd Marine Brigade ang naging resulta ng aktibidad sapagkat isa umano itong malaking hakbang sa paghubog ng mga kabataang makabansa. Para sa balita mula sa Tawi-Tawi, ako si Corporal Jordan Ray Abragan, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa balitang Mandirigma. MBRT 7 na mahagi ng maagang pamasko sa Palawan. Ikwento mang pangyayari, Private First Class Larry Soriano. Ang Marine Battalion Landing Team 7 sa ilalim ng 3rd Marine Brigade ay namahagi ng maagang pamasko sa mga residente ng Sitio Tagdao, Barangay Ipilan, Nara, Palawan, nito lamang ika-16 ng Disyembre. Ang nasabing aktibidad ay nagdulot ng kasiyahan sa bawat bata, senior citizens at buong mamayan ng Sitio Tagdao kung saan ay mahigit 400 mga residente ang nabigyan ng food packs, prutas, used clothes, tsinelas, laruan, pagkain at ibang sari-saring regalo. Nakiisa ang mga kalahok lalo na ang mga bata sa mga parlor games na inihanda at binigyan din ng libreng gupit na pinangunahan ng inyong mga Marines. Naging matagumpay ang nasabing aktibidad sa tulong ng Nineng Family at Rotary Club of Nara Central kung saan may pangunahing advokasya na magbigay ng regalo tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Ito ay 8 taon na nilang ginagawa lalo na sa mga lugar na higit na nangangailangan sa bayan ng Nara, Palawan. Para sa balita mula sa Palawan, ako si Private First Class Larry Soriano, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. MBLT 10 na mahagi ng school supplies. Alamin natin ang balitang yan mula kay Corporal Chris Ivan Solmirano. Namahagi kamakailan ang trupang marino ng MBLT 10 ng school supplies sa Banglao Elementary School sa Sitio Bangalaw, Barangay Luga, Santa Teresita, Cagayan. Ang nasabing aktibidad ay sa pagkikipagkolaborasyon ng Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative o PAPCIFIC. Ito ay bahagi ng programa ng MBLT 10 at ng PAPCIFIC na mabigyan ng suporta ang mga kabataang mag-aaral. Ang inyong mga Marines ay kaisa sa pagsusuporta sa mga adhikaing may magandang dulot sa mga mamamayan, lalong-lalo na para sa mga kabataan. Para sa balita mula sa Cagayan, ako si Corporal Chris Ivan Solmirano, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. MBLT 11 may kakaibang paraan sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Alamin natin ang balitang yan mula kay Corporal MJ Hayahay. Kakaiba ang naging paraan ng Marine Battalion Landing Team 11 ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sinimulan nila ito sa pakilahok sa reindeer run na inorganisa ng Universidad de Zamboanga. Masaya ang naging resulta ng nasabing aktibidad na nagtapos sa picture taking. Maliban dyan, nagkaroon din sila ng matatag Christmas shoot na nilahukan naman ng mga interesadong sibilyan. Hindi lang yan, nagsagawa din sila ng isang outreach activity na pinamagatang pamaskong handog ng matatag para sa mga kabataan ng Women Crisis Center. Labis naman ang tuwa at saya na hatid nito sa mga kabataan ng nasabing center. Tunay ngang ramdam natin ang tunay na diwa ng Pasko na dulot ng inyong mga Marines. Para sa balita mula sa Zamboanga, ako si Corporal MJ Hayahay, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Ngayong linggo, ating gunitain ang isang bayaning Marines na nag-alay ng kanyang buhay upang maging mapayapa, malayo sa takot, at malaya mula sa communist terrorist group na NPA ang ating mga kababayan. Siya ay si Staff Sergeant Cesar R. Barlas,
Philippine Navy Marines na siyang miyembro ng 61st Reconnaissance Company, Force Reconnaissance Group, Philippine Marine Corps. Siya ay nagbuwis ng sariling buhay noong napaengkwentro ang kanilang kumpanya laban sa mga rebeldeng grupo sa Sitio Cabuyuan, Barangay Mainit, Brooks Point, Palawan noong September 3, 2020. Si Staff Sergeant Perlas ay ang pinakabagong Medal of Valor awardee ng Philippine Marine Corps. Ang kanyang sakripisyo ay hindi malilimutan sa isip at puso ng bawat Marines ngayon at kailanman. Alam niyo ba na mayroong 11 Medal of Valor awardee ang Philippine Marine Corps? Ang pinakaunang ginawaran nito ay si Private Nestor Acero na nag-alay ng sariling buhay sa pagligtas sa mga kasamahang Marines sa panahon ng bakbakan sa Cibalo Hill. At ang pinakabago ay si Staff Sergeant Perlas, Philippine Navy Marines. Mula sa 11 Medal of Valor awardee, 2 sa kanila ay nananatiling buhay. Sila ay sina Colonel Ariel Quirobin, Philippine Navy Marines Retired, at Brigadier General Custodio Parcon Jr., Philippine Navy Marines Retired. At yan ang mga balita mula sa The Most Ready Force, Philippine Marine Corps. Muli, ako si Captain Tisha Alamil, Philippine Navy Marines. Mula sa Philippine Marine Corps, kami ay bumabati ng isang maligayang Pasko sa inyong lahat.